Before we dive right into the Word of God, I just want to personally thank you for dropping by on our YouTube channel. This message was recorded during our weekly worship experience. So if you are in the area, visit us. We would love to worship with you in the flesh. I pray in Jesus' name that this message will become a fuel in the fire. So get your hearts ready. Ipinapanalangin ko sa Panginoon that God will divide this message into 1,000 different ways so that it will benefit your soul. Enjoy. Praise the Lord. John chapter 6, we're going to read from verse 60 hanggang verse 67. John chapter 6, we are going to talk about one of the most famous passages in all of the scripture, but not really the story, but the sequel of that story and that miracle. In John chapter 6, verse 60. Many of his disciples said, "This is very hard to understand. How can anyone accept it?" Jesus was aware that his disciples were complaining. Everybody say complain. They were complaining, so Jesus said to them, "Does this offend you? Then what will you think if you see the Son of Man ascend to heaven again? The Spirit alone gives eternal life. Human effort accomplishes nothing. And the very words I have spoken to you are spirit and life, but some of you do not believe me, for Jesus knew from the very beginning which ones did not believe, and he knew who would betray him." Then Jesus said, "That is why I said that people cannot come to me unless the Father gives them to me." And at this point, verse 66, notice John 6:66. 6:66. John 6:66, at this point, many of disciples turned away and deserted him. Sa Gensly Lingo, at this point, many of his disciples turned away and unfollow his Instagram account. 67, and then Jesus turned to the 12 and asked, "Are you also going to leave?" What a question. And I'm planning to correlate this in 1 Corinthians chapter 15, verse 58, which is our text for this series. "Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm, let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain." King James Version, "Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm, be immovable, and let abounding in grace. Ibigay ninyo ng buong buo ang inyong puso sa Panginoon, for your labor is not in vain." My title today is called Daily Faith. Daily Faith. Everybody shout faith. Faith. Everybody say daily. Amen. Pananampalatayang pang-araw-araw. Daily faith. Siguro lahat naman tayo may pananampalataya sa ating Panginoon. Tama ho ba? Hindi naman siguro ako asumero na lahat tayo at some point ay may pananampalataya. In fact, lahat ng tao naman nananampalataya, hindi nga lang sa Diyos. Nananampalataya tayo sa iba't ibang mga bagay sa ating buhay, pwedeng sa trabaho, sa bank account natin, o sa upuang inuupuan nyo ngayon. You have faith na kaya kanya at hindi siya babagsak. So all of us is exercising faith every single day of our lives. But faith is not an event. It is a lifestyle. Ang faith hindi yan basta one-time event na nangyari sa'yo, and then after that, wala ka ng pananampalataya. No. Ang tunay na pananampalataya is a lifestyle. Araw-araw, lumalago, araw-araw, ini-exercise. At sa 24 years na paglilingkod ko sa Panginoon, napatunayan ko po na yung paglago ng ating pananampalataya is most of the time connected to the conditions of our heart. Kapag ang puso mo ay takot, malamang mahihirapan kang mag-focus sa iyong faith at mas madalas tayo nakafocus sa ating fear. The more na minamagnify natin ang ating takot, ang ating pagdududa, ang anxiety, o anumang bagay na nararamdaman natin, bilang isang Kristiyano, hindi tayo tinawag ng Panginoon to operate through our feelings. We are called to operate through the Spirit. And usually, ang faith natin is dependent ang kanyang paglago sa kondisyon ng ating mga puso. Kaya din siguro sinabi ng scripture sa atin, ng ating Panginoong Jesus, na kung kayo'y mananalangin, if you will pray, pray like this: Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Continue that with me. Give us this day our daily bread. Everybody say daily. Napansin nyo mga kapatid, sabi ng Lord, kung magpe-pray kayo ng bread, magpe-pray kayo ng provision, sabihin niyo, give us this day our daily bread. Makasave siguro tayo ng energy kung sinabi ng Panginoon, give us this day our weekly bread. At least sa loob ng isang araw, isang linggo, isang beses lang tayo magpe-pray, yung 6 days matitipid natin. Pero bakit daily?
Hindi sinabi ng Panginoon na give us this day our monthly bread. Mas maganda sana, makakatipid tayo ng 29 days at isang araw lang tayo magpe-pray sa isang buwan for provision. Parang less effort. Pero bakit sinabi ng Panginoon na daily? Mas maganda ko siguro sinabi ng Lord na give us this day our yearly bread. Out of 365 days, 364, hindi ka magpe-pray and only one prayer will cover the entire year. Pero bakit sinabi ng Lord na give us this day our daily bread? Because ang gusto ng Panginoon, dependent tayo sa Kanya every single day of our lives. Hindi dahil hindi alam ng Diyos ang ating pangangailangan, kundi gusto ng Lord na i-exercise natin yung pananampalataya natin na hindi porket kumakain tayo today, may guarantee na kakain pa rin tayo bukas. That we have to exercise our faith, the lifestyle of our faith, our daily faith to believe that God will give provision in our daily living. Sinasabi ko po ito sa inyo mga kapatid kasi marami sa inyo, napatunayan nyo na po sa inyong buhay na ang Diyos naging tapat sa inyo sa matitinding pagsubok ng ating buhay. However, hindi ko po inaalis ang realidad na meron pong nandito ngayon na nakikinig sa akin na hindi nyo pa nararanasan ang pinakamatinding pagsubok na pagdadaanan nyo sa inyong buhay. Nakakatakot mang isipin, pero lahat tayo dadaan sa iba't ibang mas matitindi pang pagsubok in the future. At kailangan natin ng pananampalataya, hindi lang ngayon, kundi bukas. Ano, lagi kong tips sa mga preachers na tinuturuan ko, lagi ko sinasabi sa kanila, preach something that they will hear on a Sunday and they will apply on a Monday. Kasi ang totoong laban, hindi lang pag Sunday. Lahat ng tao masaya, encourage, hype na hype pagdating ng Sunday because every one of us are lifting the name of Jesus. Pero ang tunay na exercise at practice, paglabas mo pa lang sa elevator. Doon may exercise kung tayo nga ba ay may totoong pananampalataya sa Panginoon. Bakit to? Kasi si Satan, hindi po siya takot sa ating yearly commitment. Hindi takot si Satan sa ating New Year's resolution. Hindi natatakot si Satan dahil umaattend tayo ng Sunday service every Sunday. Takot si Satan sa ating daily commitment. Takot si Satan sa ating daily discipline. Takot siya kapag nakikita kanyang nagbabasa bago pumasok sa opisina. Takot si Satan na nakikita niyang araw-araw. Yung hindi yung once a week lang, hindi ka nagsisimba every birthday lang. Hello. Amen? Kundi every single day of your life, yung iyong pananampalataya, pinapractice mo. Hindi takot si Satan sa ating sometimes faith. Takot si Satan sa ating daily faith. Alam niyo ibig sabihin ng sometimes faith? Sometimes I will pray, sometimes I will believe, sometimes I will read, sometimes I will ask the Lord this. Hindi takot si Satan sa sometimes faith. Takot si Satan sa daily faith. Yung faith na in-exercise natin every single day of our lives. Bakit, mga kapatid? Kasi alam ni Satan, ang Diyos natin, yung Diyos na sinasamba natin ay Diyos na tapat. Everybody say, God is faithful. Come on, say it like you mean it. God is faithful. I don't mean to insult your intelligence, but do you really know what God's faithfulness means? Because madalas tayo, di ba? Kino-confess natin God is faithful, but sometimes, dahil sa cliche na statement, minsan di na natin pinifigure out, ano nga ba talaga ibig sabihin when you say God is faithful? Now, when you say God is faithful, it doesn't mean that God is full of faith. Faithful. It doesn't mean that God is full of faith. When you say God is faithful, ibig sabihin yan, God is trustworthy. Mapagkakatiwalaan. Meron siyang track record in the history. He's done something in the past that made you believe that He can do it again. That if God did it before, you know and you are assured that He can do it again. Ibig sabihin mga kapatid, when we say God is faithful, alam natin na totoo siya sa kanyang pangako. Alam natin na siya yung rock na ating masasandigan, na yung faithfulness ng Diyos is not something na foreign sa Kanya, kundi ang faithfulness is part of His nature. Hindi mo pwedeng paghiwalayin yung faithfulness at yung Diyos. Amen. Na kung ang Diyos ay tapat ngayon, alam natin na merong kakayahan ang Diyos na magtatapat pa rin siya hanggang bukas. Ang sabi nga ng Psalms 119, the faithfulness of God extends through generation. Ibig sabihin, nakakatranscend siya from generation to generation. At lalo na kung magkakapamilya kayong nagsisimba rito, alam nyo yan, na kung tapat ang Lord sa mga lolo mo, nagtapat ang Diyos sa mga magulang mo, nagtapat ang Diyos sa iyo, and what makes you think na ang Diyos ay hindi magiging tapat sa mga anak at magiging apo mo? Because God's faithfulness transcends and extends through generation. Na kahit hindi tayo nagtatapat sa Panginoon, it will not nullify the faithfulness of God. Let me repeat, hindi porkit hindi katapat sa Diyos, mawawala na yung katapatan ng Panginoon. Not at all. Amen. Hindi yung unfaithfulness natin. Just because you are unfaithful doesn't mean that God is unfaithful too. In fact, sabi nga ng
ng Scripture, when we are faithless, God remains faithful. Kahit tayo walang pananampalataya, kahit tayo hindi tapat, kahit tayo nakakalimot, ang Diyos ay hindi po nakakalimot sa bawat isa sa atin. Ito exactly yung text na binabasa natin sa John chapter 6. Medyo may teaser lang ng konti kasi maaaring nung binabasa natin yung text natin sa verse 60 to 67, many of you are wondering, ano nga ba itong story na to? Parang hindi ko naman maintindihan yung binabasa ni Pastor Steven. So let me give you a context. Let's lay down the groundwork here. Actually, para maintindihan natin yung verse 60 to 67, we have to read all the way from verse 1. So we have to understand the whole chapter para mas maunawaan natin yung konteksto ng binabasa natin. So what happened in verse 1 is this. Pinerform ni Jesus ang isa sa pinaka-sikat na milagrong ginawa niya. Feeding of the 5,000. Are you familiar with the feeding of the 5,000? Sabi ng Scripture, sa first few verses ng John chapter 6, ang ating Panginoong Yesus ay nagpipreach ng gospel at ng truth. Mula umaga hanggang hapon. At ang tao hindi umaalis. Sana all. Sana all. Amen? Na mula umaga hanggang hapon, nagpipreach si Jesus pero ang tao hindi naboboard. Ang tao hindi umaalis. Amen? Sa panahon natin ngayon, hindi na pwede yun. Mag-extend nga lang si Pastor Stephen ng 15 minutes, galit na yung mukha ninyo. May lakad pa ako, Pastor. Gutom na po ako, Pastor. Pero si Jesus, tingnan nyo, there's something about Jesus na magnetic. There's something about Jesus that attracts people. Na nung nag-preach si Jesus Christ mula umaga hanggang hapon, ang sabi ng Scripture, walang umaalis. Lahat, tune in. Just imagine, walang microphone si Jesus. And He is preaching to thousands of people and everybody is listening. Sabi ng Scripture na maghahapon na, nag-worry na yung logistics team ni Jesus Christ, yung mga disciples. Sabi ng Scripture, napapansin nilang gumagami na. So sabi nila kay Jesus, Lord, gumagami na po. Napahaba po yata preaching nyo. Lord, paano po natin papakainin yung mga taong ito? Sabi ni Philip, Lord, suggest ko lang, no? Kasi kahit buong taong sweldo natin, pag sama-samahin yung buong taong sweldo namin, hindi po kakasya para pakainin namin. Kasi 5,000 men ito, men, not including women and children. So approximately 15,000 people, conservative counting, 12,000 people. So assume na lang natin 12,000. 12,000 people papakainin mo ng dinner. Ang sabi ng logistics team ni Jesus Christ, nako, boss, hindi natin to kaya. Ang sabi ni Philip, kahit isang taong sweldo ko, Lord, hindi to kakaya. So ito, suggest namin, Lord, pauwiin na natin yung mga tao. I-dismiss na natin yung service, mag-benediction ka na po. Pero alam niyo, sabi ng ating Panginoong Jesus, no, wag niyo silang pauwiin on an empty stomach. You feed them, pakainin niyo sila. E di nagpanic ngayon yung logistics team. Paano nila papakainin yung 12,000 people? Siguro nag-usap-usap sila, si Peter, si John, sabi siguro ni Philip, total, ikaw naman Peter ang leader namin, ikaw na mag-isip ng paraan. So sabi siguro ni Peter, just my imagination, o sige, kalat-kalat tayo, maghanap kayo ng mga lunchbox dyan, maghanap kayo ng mga baon, kung sino may baon, dali nyo rito lahat, pag samasamahin natin, ipunin natin. Siguro ibang tao, may mga baon sila, pero tinago nila. Amen? Wala silang makita. Siguro mga ilang minuto na silang gahanap, wala silang makita. Sabi ngayon ni Philip, Boss, wala pa rin tayong makita. Gumagabi na lalo, ano gagawin natin? Si Peter, may nakita siyang blue na lunchbox. May nakita siyang isang bata. Nung tinignan niya, boy, ano yan? 5 tinapay po, tsaka 2 isda. Akin na yan. Pagkain, hindi, pinapakuha ni Lord. Amen? So, meron yung bata na 5 tinapay at 2 isda. Nasabi na Scripture, present nila sa ating Panginoong Yesus yung 5 tinapay at 2 isda. This is a stupid question, but I will ask anyway. Kasya ba yung 5 tinapay at 2 isda para pakainin ng 12,000 people? Obviously not. Kasi kahit ito pa lang nasa isang hilera na to, hindi na kasya. Doon pa lang sa una na yon, ubos na kagad. Kay MJ. Amen? Bakit? Hindi mapagkakasya yung 5 tinapay sa 2 isda sa 12,000 people. Pero nung kinuha ni Jesus Christ, sabi ng Scripture, itinaas ng ating Panginoong Yesus at pinagpasalamat. Kahit konti, pinagpasalamat. Kung tayo yon, yung konti, irereklamo natin. Kaya hindi dumadami eh. Nirereklamo natin kasi hindi siya enough. Pero itry mong ipagpasalamat kahit not enough at idulog mo sa God of more than enough. Magugulat ka mga kapatid sa kayang gawin ng Panginoon that He will supply and multiply your 5 loaves and 2 fishes. To cut the long story short, yung 5 gardenia at 2 ligo sardines, minultiply ng ating Panginoon and 12,000 people were able to be fed. Napakain silang lahat. Question, kailangan pa ba ni Jesus yung lunchbox ng bata para pakainin ng 12,000 people? No. Magsalita lang si Jesus, mabusog kayo.
Busog na kagad sila. Kaya ni Lord John. Hindi niya kailangan ng lunchbox para busugin ang mga tao, right? Isang salita niya lang. Kung kaya niyang likahin ang mundo through His voice and through His word, definitely kaya niyang pakainin ng 12,000 people. Pero hindi niya ginawa. Ginamit niya yung resources ng bata na hindi kabilang sa 5,000. Yung discounted. Yun pa ang ginamit para magsilbing blessing sa 12,000 people. So kumain sila, busog na busog sila, 12 basket pa yung sobra nila. So inipon ng mga disciples yung 12 basket, bawat isang disciple may parte sila, pati si Judas may parte. Inipon nila lahat yon, sinakay nila ng bangka, inaaya nila si Jesus Christ, tawid na tayo papunta ng Capernaum. Pero si Jesus is it as if Jesus hid from them, na hindi nila naisama ang ating Panginoong Hesus sa bangka, umalis ang mga disciple. Nung nasa gitna sila ngayon ng Sea of Galilee, naka-encounter sila ng matinding bagyo. All of a sudden, out of nowhere, di ko alam kung paano nangyari na nakita sila ng ating Panginoong Hesus sa gitna ng bagyo, sa gitna ng Sea of Galilee, na biglang nag-appear ang Panginoon sa kanila, na pinagkamalan pa nilang multo, which is theologically incorrect. Kasi kung dalawa si Jesus, pwede multo. Pero kung isa ka lang, mulwan lang siya. So pag isa mulwan, pag dalawa multo, pag tatlo multri. Luma na, taon-taon pa rin kayo. Amen? So naglalakad si Jesus Christ, natakot yung 12 disciples na nakasakay, kasama yung 12 basket ng tira-tira dun sa... So technically, think about this. Marami din nakakaalam na yung miracle of feeding of 5,000, yung miracle ng paglakad ni Jesus nangyari in the span of 24 hours. Magkasunod na incident. Look at that. One of the most amazing miracle happened on that very same day. The sabi ng scripture, dumating sila ng Capernaum, inakala ng mga tao na si Jesus, dahil hindi kasama ng mga disciples, nag-remain siya doon sa kung saan pinakain ni Jesus yung 12,000. Pero hindi nila alam, amen, si Lord supernaturally, nag-transition at nag-transport mula doon sa lugar kung saan niya pinakain yung mga tao, papunta ng Capernaum, nagulat pa sila. So nung nalaman ng mga tao, imagine niyo to, yung 12,000 people na si Jesus Christ nandun na sa Capernaum, ang ginawa ng mga tao, sumakay sila ng bangka. Amen. Naglakad muna sila, sumakay sila ng bangka at tumawid yung lahat ng 12,000 people para sundan si Jesus Christ. Bear that in mind. Sa sobrang tindi ng amazement nila sa milagro ni Jesus Christ, hindi sila makamove on. Sinundan nila si Jesus Christ. Siguro inaakala nila kung nagbigay si Lord ng ayuda kahapon, baka sigurado ngayon magbibigay uli siya ng ayuda. Alam mo, totoo. Ang sabi ng scripture, the following day, so dinner yun, di ba? Nung pinakain sila, almost dinner. The next day, ginutom na naman sila. Naghihingi naman sila ngayon ng breakfast. Pagdating ni Jesus Christ, they are asking Jesus for bread. Gutom na naman sila eh. Kasi umaga na. Ayun sabi ni Jesus Christ, paraphrase ko muna, mamaya babasahin natin. Ang sabi ni Jesus Christ, alam ko kung bakit kayo nandito. Hindi kayo nandito para sa akin. Nandito kayo para sa tinapay na ipapakain ko sa inyo. Ang sabi ni Jesus Christ, bakit kayo naghahanap ng tinapay? I am the bread of life. In fact, ang sabi ni Jesus Christ sa lahat ng mga tao na ikinig, those who want to be part of my kingdom, those who want to inherit eternal life, you must eat my flesh and drink my blood. Na-misinterpret ng mga tao. Sabi nila, teka lang, kakainin namin ang laman mo at iinumin namin ang dugo mo. Ang sabi ng mga tao, verse 60, kung maalala nyo pa, ang sabi nila, ang hirap naman pong intindihin ng inyong itinuturo. Parang naguluhan sila bigla. No, excited sila nung una, ngayon naguluhan sila. To the point na ang sabi ng verse 66, lahat ng disciple na yon na kumain kahapon ng milagro, isa-isang nag-unfollow kay Jesus. So from si Jesus Christ na may Instagram follower of 12,000 people, yung 12,000 followers, bumaba ng 12 followers overnight. Amen? So the big question is this, what would cause thousands of people to unfollow Jesus that quick? Kasi kahapon lang, excited sila sa miracle. Kahapon lang, 12,000 ang follower ni Jesus Christ, at least. Pero ngayon, yung 12,000 biglang sabay-sabay na nag-unfollow, 12 na lang ang natira. How did that happen? Paano sila napunta from seeking Jesus to living Jesus? Paano nangyari na kahapon lang, excited sila sa milagro ni Jesus Christ? Tapos ngayon, in-unfollow nila si Jesus Christ dahil lang sinasabi niyang, kainin niyo ang aking flesh and drink my blood? In fact, I want to also ask this question, ano kayang naramdaman ni Jesus? Nung isa-isa siyang in-unfollow ng mga taong pinakain niya,
just last night. Thousands of people unfollow Jesus just like that. Amen? So tingnan natin, i-autopsy natin, saan ba nagsimula ang lahat? Bago umalis. Kasi kung ano man yung bagay na naging reason ng pag-alis nila, we don't want that to be the reason kung paano tayo aalis sa ating pananampalataya. Ayaw nating iwanan ng Panginoon, right? So kailangan natin matuto, paano nag-progress yung mula sa excited, passionate, papunta sa wala ng gana, and eventually umalis na. Tingnan nyo yung verse 22. Ang sabi ng verse 22, the next day, yung following morning na yon, the crowd that had stayed on the far shore saw that the disciples had taken the only boat, and they realized that Jesus has not gone with them. Verse 23, sabay-sabay natin basahin. Several boats from Tiberias landed near the place where the Lord has blessed the bread and the people had eaten. 24. So when the crowd, 1, 2, 3, go. So when the crowd saw that neither Jesus nor his disciples were there, so they got into the boats and went across to Capernaum. What's this? To look for him. So nung hindi nila makita si Jesus kung saan nagpala si Jesus nung kahapon, sabi nila, dito nagbigay ng ayuda, balik tayo dito. Eh pagbalik nila, wala doon si Jesus. Hinanap nila ngayon sa mga disciples. Eh hindi rin kasama ng mga disciples. Alam niyo ginawa nila? Sumakay silang lahat, 12,000 people. Nag-transport, nagsikap na tumawid papunta ng Capernaum para sundan ng ating Panginoong Hesus. Pagdating nila ngayon, breakfast na. Sabi nila kay Jesus, Lord, wala bang tinapay? Tingnan niyo ang sagot ni Jesus, verse 26. I tell you the truth. You want to be with me because I fed you, not because you understood the miraculous sign. My goodness. Sakit pakinggan nun. Pero ba nagbiyahe ka, tapos sabi ni Lord, nandito lang naman kayo para sa tinapay. Hindi naman kayo nandito kasi naintindihan nyo yung milagro nakita nyo last time. Para sinasabi ng ating Panginoon sa kanila, yes, I know you are looking for me, pero you are not really looking for me. You are looking for what I can do for you. And this is an important question for each and every one of us. Why are you here? Why do you serve the Lord? Are you serving the Lord for who He is? Or are you serving the Lord for what He can give to you? Naglilingkod ka ba sa Panginoon para sa bread? O naglilingkod ka sa Panginoon dahil gusto mo makilala yung bread of life? Naglilingkod ka ba sa Panginoon dahil sa milagro? O gusto mo ma-encounter ang miracle worker? At sinasabi ng Panginoong Hesus sa kanila, nandito lang naman kayo para sa miracle at hindi sa aking presence. Masyado kayong obsessed sa tinapay na na-miss ninyong ma-encounter ang miracle worker. Masyado kayong obsessed sa milagro, sa answered prayer, sa gusto nyo mangyari sa inyong buhay, na nakalimutan nyo the very purpose why we gather in the first place. It's because we want to have a relationship. Relationship with Jesus Christ. Sinasabi ng Panginoon sa kanila yung miracles na perform ng ating Panginoon. Technically speaking, what Jesus was actually trying to say, kasi tingnan niyo yung sinabi ni Jesus Christ, ano? Balik mo ay verse 26, anak. Tingnan mo yung last part. Not because you understood the miraculous sign. So obviously, hindi nila naintindihan kung bakit pinakain sila ng Lord kahapon. So they missed the point. Yung sinasabi ni Jesus Christ. Nandito na naman kayo para sa tinapay. Nangihingi na naman kayo. It's a sign you missed the point. So kung na-miss nila, dapat hindi natin ma-miss. Kasi kung na-miss na nila, na-miss pa natin, eh di tayo natuto. So kung ano man yung na-miss nila, kailangan matutunan natin. Na ang reason kung bakit ang Diyos nagpakain ng 15,000 people, hindi para mag-show off. Hindi lang para bigyan tayo ng tinapay. No. Ang ating Panginoong Hesus nag-perform ng miracle to show His real identity. Kung sino talaga siya. Kaya sabi niya, I am the bread of life. Hindi ba kayo nagtataka? Nagbigay siya ng bread kahapon, then the following day, He introduced Himself as a bread of life. Bread of life. So mapapansin nyo, yung miracle is attached to His identity. Pastor, make it practical. So ibig sabihin, kapag nakakaranas ka ng milagro, hindi talaga basta gusto lang ng Lord bigyan ka ng milagro. Ang gusto niya, ma-encounter mo kung sino yung miracle worker. Nagkakasimi sinasabi ko mga kapatid, na yung miracle is actually a setup para makilala mo yung Diyos. Yung nga lang minsan, dahil masyado tayong addict at obsessed sa miracle, niyakap na natin yung miracle, nakalimutan na natin yung nagbigay ng miracle.
Lahat ng mga bata rito naranasan nyo to, no? Na umalis yung nanay ninyo, sabi mo, mapasalubong. Tapos nung umuwi yung nanay at tatay natin, saan ka nakatingin? Sa nanay mo o sa pasalubong? Come on now. Lahat tayo guilty dyan, ano? Umuwi yung nanay natin, naging thankful tayo sa pasalubong, hindi tayo naging thankful, ligtas sila nakauwi. Na many of us are thankful for God's blessing, na nakalimutan natin yung miracle worker. Ang sabi ni Jesus, you missed the point. Yung lahat ng milagro, set up ko yun para makilala niyo ako. So yung miracle is attached to my identity. So every miracle is pointing to who Jesus is. Hindi pa rin kayo convinced? Si blind Bartimaeus. Bulag si blind Bartimaeus mula pagkabata. Wala siyang nakitang liwanag ever. And then Jesus came. Sabi ng scripture, pinagaling ng Lord si blind Bartimaeus. Yung bulag na puro dilim ang nakikita, all of a sudden nakakita ng liwanag. Binuksan ng Diyos ang kanyang mata. And then Jesus said, I am the light of the world. Oh, may attachment, no? Yung kadiliman ng kanyang pananaw, milagro yun, pero ginawa ng Lord yung miracle to introduce who He is. Sabi niya, I am the light of the world. Hindi pa rin kayo convinced? Naalala niyo sa John chapter 4, yung babaeng Samaritana, na nag-iigib kapag tanghali lang. Dahil takot siya sa mga marites sa kanyang community. Amen? Kasi nga naman, 5 yung kanyang kinasama na hindi niya tunay na asawa, tapos yung kinakasama niyang pang-6, hindi pa rin niya asawa, until na-meet niya yung pang-7 lalaki, si Jesus Christ. 7, the number of completion. Finally, he met Jesus Christ. Nung nagkita si Jesus, this is an encounter at the well. Nung nagkita si Jesus at yung babaeng ito, sabi ng scripture, si Jesus Christ nang hingi ng tubig sa babaeng ito. Binigyan naman niya. Sabi ni Jesus Christ, alam mo, itong tubig na to pag iniinom mo, mauuhaw ka uli. Pero pag ininom mo yung tubig na ibibigay ko sa iyo, never ka na mauuhaw uli. Pero dahil yung babae masyadong natural, sabi niya, balde nga wala kayo. Magbibigay ka pa ng tubig. She missed it. At sinasabi ni Jesus Christ, this water, this encounter, is actually pointing to me. Sabi ni Jesus Christ, I am the living water. There you go again. So He's attaching the miracle to His identity. Still not convinced? Lazarus. Kilala natin si Lazarus. 4 days ng patay kasi si Jesus dinelay niya yung pagpunta. Sabi ng scripture, pagdating dun sa tomb, ang sabi ni Jesus Christ, buksan niyo yung bato. Nandun si Lazarus sa loob. Sumigaw ang ating Panginoong Yesus sa Aramaic, Lazarus! Kumi! Ibig sabihin, Lazarus, bangon! Buti na lang pinangalanan niya, nilagyan niya ng Lazarus. Kung sila bilang ni Jesus, bangon, lahat ng patay na katabi, no, babangon lahat yun. Kasi si Jesus yan eh. Nakakita tayo ng first thriller. Pero pinangalanan niya, sabi niya, Lazarus! Kumi! Bumangon si Lazarus. Lazarus resurrected from the dead. And then Jesus said, I am the resurrection and the life. So nakita niyo yung connection, mga kapatid? Pag bago pinakilala ni Jesus yung kanyang identity, pinakita muna niya ang kanyang milagro. So ginamit ng Lord ang milagro to introduce Himself. Na yung milagro is a setup for you to meet Jesus. So kapag pinagaling ka, hindi ka lang pinapagaling ng Lord for the sake na guminhawa ang pakiramdam mo. Pinapagaling ka niya kasi gusto niyang ma-encounter mo siya bilang nagpapagaling. Para kapag tinanong ka uli, sino si Jesus sa'yo? You will say, He is my healer. Bakit mo nasabi? Naranasan ko eh. Yung miracle na naranasan ko is a setup for me to encounter who He is. Yun nga lang, maraming tao masyadong obsessed at in love sa miracle, they miss Jesus. So, nung kinaumaga na humihingi na naman yung mga tao, asa na po yung tinapay? Gutom na po kami. Sabi siguro ni Jesus, hindi niyo pa rin gets. Bread is not enough. What you need is the bread of life. Hindi niyo ba nabasa yung Matthew chapter 4? Nung tinempt si Jesus Christ. Sabi niya, the man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Masyado kayo nagsisettle sa miracle, sa natural, sa temporal. Sabi ng Panginoon, magkukulang pa rin kayo kahit yan ang ipurso ninyo. Ang ino-offer ko sa inyo, supernatural. I'm offering myself to you. Kasi kapag ako, alam niyo, lalo tayo, no? Pag may mga pangangailangan tayo, di ba, gumagawa tayo ng ways to supply all our needs.
Pag nag-amen kayo, parang hindi naman kayo nangailangan. Sige, ako na lang. Pero napansin nyo ba, minsan mauubusan ng natural na pamamaraan para makapag-supply. Pero maubusan man ng natural na pamamaraan, hindi mauubusan ng supernatural ways ng Diyos to get to you. Kasi kung gusto ka talagang pagpalain ng Panginoon, walang kahit sinong tao o anong sitwasyon na makakahadlang para yung blessing makarating sa iyo. At darating yung blessing na yun sa iyo on time. Hindi yan parang Lazada at Shopee na madidelay at maliligaw. Amen? So kung may dumating na blessing sa kapitbahay mo, sabi mo, akin dapat yun, naligaw yata yung deliverer. Hindi po siya naligaw. Yung para sa'yo, darating talaga yung para sa'yo na yan. Gagawa ang Diyos. Kung kaya niyang pagsalitain yung camel, gagawin niya. Kung kaya niyang kausapin yung raven na scavenger bird, sarili nga hindi mapakain, tas inutusan ng Lord yung pagkain na yun, ihatid mo kay Elijah twice a day for 3.5 years. Kung kayang gawin ng Lord na pagsalitain ng camel at kausapin ng raven, kayang gawin ng Panginoon yun sa atin. Si Lord lang talaga ang kailangan natin eh. Yun talaga ang totoo. Kaya mo makasurvive ng 3 araw na walang tubig. Kaya mo makasurvive ng 8 minutes na walang oxygen. Kaya mo makasurvive ng 40 days na walang pagkain, pero hindi ka makakasurvive ng kahit 1 second kapag wala ang Panginoon. Jesus is all you need. Sabi ng Lord, hindi nyo kailangan yung tinapay. Ang kailangan nyo ako. Bread of life. Interested ba kayo sa sagot nila? Pagkatapos sabihin ni Jesus yun, o sige, ako na lang. Hindi naman yata kayo interested eh. Ano kaya sinagot nila? Tingnan nyo sinagot nila. Verse 30. So sinabi ni Jesus, I'm the bread of life. Tingnan nyo to. Sabi nila, okay, you are the bread of life. Paraphrase. Oh, so show us a miraculous sign if you want us to believe in you. What can you do? Nakagigil. Nag-guess nyo ba? Hindi nyo nag-guess. Let me break it down to you. Last day, nagpakain si Lord ng 15,000 people gamit ang 5 tinapay at 2 isda. Amen? Pagkatapos ng miracle, nung magagabi na tumawid sila ng Sea of Galilee, lumakad si Jesus sa ibabaw ng tubig, nakarating sila ng Capernaum, nagutom uli sila, humingi sila ng tinapay sa ating Panginoon. Ang sabi ng Lord, hindi nyo kailangan ng tinapay, ako ang kailangan nyo the bread of life. At sabi nila sa Panginoon, okay, kung talaga ikaw ang bread of life, show us a sign. 10% pala nakaget. Let me break it down to you. Last day, pinakain ng Lord ang 12,000 people. Gamit lang ang 5 tinapay at 2 isda. Pagkatapos doon, tumawid sila ng Sea of Galilee, lumakad si Jesus Christ sa ibabaw ng tubig, nakatawid sila ng Capernaum, humingi uli ng tao ng pagkain kasi nagutom sila. Ano sabi ni Jesus Christ, hindi nyo kailangan ng bread. Ang kailangan nyo, ako na bread of life. Ang sabi nila, kung talaga ikaw ang bread of life, show us a sign. Ano kaya mong gawin? Third time is a charm. Last day, last night, pinakain ng Lord ang 12,000 people gamit ang 5 tinapay. Tumawid ngayon sila ng Sea of Galilee, naglakad si Jesus sa ibabaw ng tubig, nakatawid sila ng Capernaum. Pagdating nila ng Capernaum, ng morning, nagutom sila, breakfast na. Sabi nila kay Jesus, magbigay ka uli ng tinapay. Sabi ni Jesus, hindi nyo kailangan ng pandesal, ang kailangan nyo ako. Tapos sabi nila, ka talaga ikaw ang bread of life, prove it. Excuse me? Just last night, I fed 15,000 people. You've seen it. Kayo mismo beneficiary nun eh. Tapos ilang oras lang lumilipas, gusto niya na naman ng sign. May kilala ba kayong ganyan, mga kapatid? Na lahat na lang iningi kay Lord, Lord, sign. Pengi po ko ng sign. Mag-perform ka po ng miracle. Tingnan niyo yung statement niya sa last one. What can you do? Parang alam niyo yung mga baby na, sige nga, close, open. Parang gusto nila mag-perform si Jesus sa harapan nila. As if hindi nila nakita yung milagrong ginawa ng Panginoon. Ibig sabihin, meron silang faith yesterday, pero wala na silang faith today. So yung faith nila hindi pang araw-araw. Yung faith nila is limited by their circumstance and their situation. They forgot yesterday's miracle. Ang sinusundan lang kasi nila, anong sign, anong milagro, anong kaya mong gawin. So technically speaking,
impress sila sa milagro ni Jesus Christ, pero hindi nila na-encounter yung tunay na relationship na meron sila sa ating Panginoon. Sabi nila, prove it. Excuse me. After everything that Jesus did last night, after everything that Jesus performed, gusto nyo na naman ng bagong sign? Tingnan mo katabi mo, tingnan mo katabi mo. Hingi tayo ng hingi ng sign sa Diyos. Listen. Kapatid, hindi mo kailangan ng bagong sign. Ang kailangan mo, reminder. Kailangan mo mapaalalahanan. Minsan kasi yung blessing talaga nag-create ng spiritual amnesia. Nakakalimutan kagad natin yung mga pagpapalang. Alam ko, hindi ko minamalitang nararamdaman mo. Alam ko, nahihirapan ka today. Pero this is not the first time na nahirapan ka, right? This is not the first time na nagkasakit ka. This is not the first time na nangailangan ka. Did you remember 6 months ago na na-hospital ka? At hindi ka lang pinagalingan Diyos, nag-provide pa ang Lord supernatural ang pambayat. Tapos ngayon, pagdududahan natin ng Panginoon, Lord, mag-perform ka. I need a sign na buhay ka talaga. I need a sign na nakikinig ka sa panalangin namin. You don't need a sign. You need a reminder. Hindi mo kailangan ng more bread. Ang kailangan mo, flashback. Hindi mo kailangan ng maraming miracle. Ang kailangan mo, memorandum. So, bigyan ko kayo ng tip. Kung sa Friday, mamomroblema ka uli, huwag mo nang questionin ng Diyos. Bumalik ka na lang nung Monday. Kung kailan ang Diyos nag-provide. Nung Tuesday, hindi kayo iniwan ng Lord. Nung Wednesday, hindi kayo pinabayaan ng Panginoon. Nung Thursday, ang Diyos hindi nakalimot sa iyo. Para pagdating ng Friday, the same God that brought me here today is the same God that will bring me through. Kailangan remembrance. Sino sa inyo nakakaalala pa kay FPJ? Fernando Poe Jr. Kaya ganito suot ko ngayon eh. Si FPJ lang yung kahit mainit naka-jacket. Nabutan ko pa yung mga pelikula ni FPJ. Pasinin nyo si FPJ ha. Starring siya, Fernando Poe Jr. Starring siya, ang pinaka-main character. Pero pagkalaban niya si Paquito Diaz, okay, si Max Alvarado, 20 minutes si Fernando Poe Jr. na pagsusuntukin ni Paquito Diaz. Si Fernando Poe Jr. na kilalang action star o king of action na kilala sa papang! Gugulpihin lang ni Paquito Diaz at biglang babagsak si FPJ. As it, patay na siya at defeated na siya. Nangyayari yan, di ba? Actually, nung unang panahon, pag namamatay si FPJ sa pelikula, may namamatay na literal. Di nila matanggap na yung bida nila mamamatay. Hindi nila matanggap na yung bida nila nakahandusay. Pero tingnan nyo mangyayari. Pag si FPJ nakahiga na, parang walang malay. Tatawa ngayon si Paquito Diaz. Biglang all of a sudden, yung director, ang gagawin niya, magpa-flashback. Biglang magkakaroon ng flashback. Kumakain si Fernando Poe Jr. kasama yung asawa niya. Pinagsasalinan niya ng tubig. Nagtatawanan sila habang nasa park. Nagtatawanan sila habang namamasyal sila. Yung mga anak niya, nakikita niya naglalakad, tumatakbo, healthy. Nakita niya nakasakay sila sa kotse, kasama ang kanyang buong pamilya. Ang saya-saya nila. Then all of a sudden, yung Fernando Poe Jr. na wala nang malay, biglang lumalakas. Dahil sa flashback, bigla siyang lumalakas. At pag nakatayo na siya, pag nakatayo na si Fernando Poe Jr., was this 20 minutes siyang ginulpi ni Paquito Diaz, ni minsan hindi siya nakapoint. Pero pagbangon niya, nung naalala niya lahat ng magagandang memories, isang papan niya lang kay Paquito Diaz. Talo si Paquito Diaz. Alam niyo, kailangan natin ng mga FPJ moments ng ating buhay. Nasa mga panahong hinang-hina ka na, gusto mo na sumuko, kailangan mo ng remembrance. Remember everything that Jesus has done in your life. Remember all the ways that He has made, all the doors that He has opened, all the food that He has fed you with, all the mountains that He has moved. Everybody say, remember. Kung babalikan mo lang lahat ng ginawa ng Diyos sa iyo mula noon, lahat tayo aamin, benepisyaryo tayo lahat ng milagro ng Diyos. Hindi mo kailangang lumakad sa ibabaw ng tubig para masabing beneficiary ka ng miracle ni Jesus Christ. Hindi mo kailangang gumaling sa cancer para masabi mong milagro. Kahit wala kang pera ngayon, beneficiary ka pa rin ng milagro ng Diyos. Lakas ng amen, parang wala talagang pera.
Pastor, walang-wala ako ngayon. May milagro? Opo. Gusto niyo katunayan? Do you want me to prove to you na kahit walang-wala ka ngayon, blessed ka pa rin at may miracle pa rin sa buhay mo? Let me prove that to you. Gumising ka kaninang umaga. And the fact that you woke up this morning, after everything that you have done, hindi na natin deserve na mabuhay pa at hindi na natin deserve na magising ka, and yet ginising ka ng Panginoon. It is enough reason para mapatunayan natin na may milagro pa and that miracle is operating in our lives. I've been serving the Lord for 23 years. I've seen God move. I've seen God work. I've seen God heal sickness. I've seen God answer prayers. And all of these are reasons why I trust the Lord, because He is trustworthy in my life. Sabi ng Lord, gusto niyo lang naman ako dahil sa milagro. Ayaw niyo naman talagang intindihin yung sinasabi ko. So sabi ni Jesus sa kanila, by the way, I am the bread of life. And if you don't eat my flesh and drink my blood, sabi ni Jesus Christ, you will not inherit the eternal life. That's in verse 53. I tell you the truth, sabi ni Jesus Christ, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you cannot have eternal life within you. Now, hindi ina-advocate ni Jesus na maging cannibal tayo. These are strong language. These are strong teachings. Hindi na bago kay Jesus yan. Kasi pag nag-teach talaga si Lord, minsan gumagamit siya ng mga strong language. Yung teaching ni Jesus, kakaiba talaga. Ang teaching ni Jesus, hindi sugar-coated. Mapapaso ka kapag mainit talaga. Iba si Jesus mag-preach. And yet there's something magnetic about Him that people are still drawn to Him. Tingnan yung sabi ni Jesus Christ, kailangan yung kainin ng aking laman at inumin ng aking dugo. These are strong words. Remember Jesus when He taught sometimes, sabi niya, kung ang iyong kamay ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Eh buti na lang, hindi natin ina-apply yan literal. Ito yung dami natin parang penguin dito. Diba? Sabi ni Jesus, kung ang mata mo nagiging sanhi ng pagkakasala, dukutin mo, itapon mo. Eh buti na lang, hindi natin ginagawa. And these are strong words. These are dangerous sa mata ng ibang tao. And then all of a sudden, sa John 6, sabi niya, you cannot inherit eternal life pag hindi mo kinain ng aking laman at hindi mo ininom ang aking dugo. Ang response ng mga disciples, verse 60, many of His disciples said, this is very hard to understand. How can anyone accept it? Nak, may 61 ka? Verse 61. And Jesus was aware that His disciples were complaining. And He said, sabi ni Jesus, nagko-complain kayo, does this offend you? Na-offend ba kayo? No, tignan niyo, no? Just a few minutes ago, they were there. Ba't sila nandun? Ba't nila sinundan si Jesus Christ? They are seeking Jesus. Excited sila for another miracle, isn't it? Then all of a sudden, from seeking now to complaining. What happened there? Imbis na yung pananampalataya, patindi, pa-downgrade. Amen. At alam natin ang storya, kakasabi ko lang kanina, eventually, umalis din yung mga disciple na ito. What happened from seeking to living? Ano na nangyari sa gitna? Complaining. I don't know why, pero sa aking pakiramdam, isa sa mga rason para malaman mo kung yung isang tao magkukwit na sa ministry, marami ng complain. Kasi wala na yung puso nila doon. Para malaman mo kung yung kasama mo sa cubicle, magre-resign na in a matter of months, pag puro reklamo na siya sa company, malamang yan. Because before they leave, usually they complain first. Sinasabi nila, masyado nang mahirap to. So kanina lang, masaya sila, wow, what a miracle, what a miracle. We want more, we want more. Sabi ng Lord, eat my flesh and drink my blood. Lord, ang hirap naman yan. They want the blessing, they don't want the discipleship. Madali kasing sumigaw kapag nasa mountaintop ka, wow, what a beautiful name, what a powerful name. But it's hard to navigate when you are in the valley. Napatunayan ko through the years, mga kapatid, ng pagiging Kristiyano, hindi pagalingan, hindi pataasan, patagalan. Amen. Pagiging resilient natin na ma-endure ang lahat, ano man ang sabihin ng Panginoon, magsasabi tayo ng yes. Marami sa atin ang nadaya at sinasabi nila, kapag binigay mo ang buhay mo sa ating Panginoon, lahat ng bagay madali. Lahat ng prayer mo, ang sagot ng Lord, yes. Lahat ng pinto bukas, lahat ng milagro madalas. No, difficulties are inevitable. But, difficulties should not be the reason why you quit, why you walk away, and why you give up on your God. Amen? Yung katabi mo masyado excited, I want to go to the next level. I want expansion.
Pag pinag-uusapan na expansion, next level, siguro mga 10% lang nag-amen dyan. Next level, let's go bigger, let's go higher. Because we have to accept that reality na hindi lahat ng tao pare-pareho ng season. Na kung yung katabi mo ready na for the next level, yung katabi mo isa sa kaliwa, hindi yung pagpunta pa lang sa church, hirap na hirap siya today. They are too tired to fight. They are too weak to continue. They want to continue. Pero pag tinitignan nila ang mga struggle nila sa buhay, parang hindi sila makapagpatuloy. Ang faith nila, parang itong mga disciple. Galing sa excited, nasa complaining. And eventually, they will leave. Instead of being faithful, they are now become faithless. Pastor, we have tried everything. Gusto na namin sumuko. Lahat ng fertility treatment, trinay na namin, hindi nag-work. Lahat ng know-how namin sa business para ma-survive ang negosyo, ginawa namin, nalugi pa din. Lahat ng pagre-review, ginawa ko na, bumagsak pa rin ako sa examination. Lahat ng pagpapakumbaba, ginawa ko na para masave lang ang marriage namin, naghiwalay pa rin kami. Ginawa na ng magulang ko lahat para makatapos ako, wala pa rin akong pan-tuition fee. I'm ready to give up. I'm ready to give up on my God. The Word of God doesn't move you anymore. Ayaw mo na umatin ng church, Bible mo puro alikabok, ipis na lang nagbabasa. Something happened from excited, now, it's fading away. Sabi ni Apostle Paul, dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. For your labor in the Lord is not in vain. Nga lang, aminin natin ng totoo. May mga pagkakataon talaga na because of the circumstances, yung mataas na tingin natin sa Panginoon minsan nadidegrade. Tingnan nyo nangyari sa kanila. Sa verse 14, nung na-encounter nilang pinakain ng Lord ng 15,000 people, tingnan nyo ha, sabi ng verse 14, when the people saw Jesus Christ do His miraculous sign, they exclaimed, surely, everybody say surely. So nung nakita nilang pinakain ng Lord yung 15,000 people, sigurado sila si Jesus Christ ang propeta. One day later, verse 42, prophet, and then nung sinabi ni Jesus, eat my flesh and drink my blood, umatras ang iba. Sabi nila, teka lang, si Jesus yan, di ba? Yung anak ni Joseph. Sa Matthew, mas maganda. Sabi ng Matthew's account, di ba yan si Jesus, yung anak ng karpintero? Now listen, kahapon lang ang tawag nila, prophet. Tapos ngayon, nung china-challenge na sila ng Lord for discipleship, ang tawag nila, kilala ko yan, kapitbahay namin yan. Kanina lang, convinced sila na siya ang Messiah. Pero dahil challenge na sila ng Lord, nakakalungkot, diba? Hindi kayo tatagay-ibang church to. Amen? Kapag nakaranas ng miracle, totoo ka nga, Lord. You are my God and my King. Nung nakaranas ng pagsubok, andiyan ka ba, Lord? Nagpa-participate ka ba? Imbis na habang tumitindi ang problema, tumataas ang tingin natin sa Panginoon, parang pa-fade ng pa-fade yung pananampalataya ng mga disciples na ito. Until finally, on verse 66, John 6:6. After Jesus said this, many of His followers left Him and stopped following Jesus Christ. From 12,000 Instagram followers, just like that, 12 remained. From seeking the Lord, leaving the Lord. Seeking, complaining, leaving the Lord. Lahat ng tao, nag-alisan. Ano totoo yan, no? Ba't nga kaya pag tayo nasa success ng ating buhay, everybody's celebrating, everybody's happy for you? Pansinin nyo, no? Nung si Jesus nakapag-perform ng milagro, lahat ng tao, wow, Jesus, you're the prophet, you're Messiah, you're a good singer. But after Jesus challenged them, kilala ko yan. Anak ng karpintero yan. At isa-isa silang nag-alisan. Ganun talaga yata, no? Pansinin nyo, pagka nag-post kayo ng birthday nyo, nag-post kayo ng birthday ninyo, yun yung pinakamaraming likes. Because people are kahit yung hindi mo kilalang friend mo pala sa Facebook, bumabati ng happy birthday. May malaking emoji pa. Nasa sobrang dami ng comments, hindi mo na mabasa. Pero pag nag-post ka na nasa ospital ka, sino yung mga nagre-reply?
Sino sumasagot ng tawag mo pag tinawagan mo Mars? Kabado na kasi sila sa Mars eh. Kasi kasunod ng Mars, Jupiter. Pautang. Who are those people that will answer your call? Sa totoo lang, although kilala ko si Jesus, hindi siya dapat kaawaan kasi He's full of mercy. Pero sabi ko, kung ako nasa kalagayan ni Jesus, maawa ko sa sarili ko. Na isa-isang nag-alisan ng mga taong ito. At ang natira, ilan na lang? 12. Just yesterday, they are seeking Jesus. Another day, they are leaving Jesus. Yesterday, they were amazed at Jesus. The following day, they were offended by His teaching. And then, nung nag-alisa na ang lahat, ang natira ilan? 12. Hinarap ni Jesus yung 12 disciples. Verse 67. Ang sabi ni Jesus sa 12 disciples, kayo, gusto nyo rin ba umalis? My goodness. What if God is asking you that same question? Nag-alisa na lahat. Nag-give up na sila sa pananampalataya. Parami ng parami ngayon ang hindi na naniniwala sa Diyos. Ikaw, naniniwala ka pa rin ba sa Diyos? Nananampalataya ka pa rin ba na magpo-provide siya? Kasama ka rin ba nila na nandun lang kapag nakakaranas ng miracle at nakakalimot pag may mga challenges, na pagdududahan ng kakayanan ng Diyos? Bilib na bilib sa Diyos kapag nakaranas ng milagro, pero pag dumaranas ng pagsubok, nawawala yung tiwala natin sa ating Panginoon? Siguro dahil ang mga tao talaga, they are leaving God because they want convenient and comfortable Christianity. There is no such thing. There is no such thing as comfortable and convenient Christianity. Sabi ni Jesus, do you want to follow me? Carry the cross and follow me. That's not convenient. Sabi ni Jesus, do you want to be recognized as a follower of Jesus Christ? Love your enemy. That's not easy. And then sabi ni Jesus Christ, you want to inherit the kingdom? You want to inherit eternal life? Eat my flesh. Drink my blood. Sabi nila, we cannot accept that truth. And isa-isa nilang iniwan ang ating Panginoong Yesus. Huwag natin gagawin yun, kapatid. Iwan ka na ng lahat, iwanan mo na ang lahat, huwag mo lang iwanan ng Panginoon. Kasi pag iniwanan mo ang Panginoon, sino pang matitira sa iyo? Ano pang matitira sa atin? Lagi natin tatandaan na may kayang ibigay ang Diyos na hindi kayang ibigay ng mundong ito. May mga kayang ibigay ang Diyos na hindi kayang bili ng pera. May mga kayang ibigay ang Diyos na hindi mariresolve ng degree natin o natapos natin. May mga bagay dito sa mundong ito na hindi mapoprovide ng mga kaibigan natin, at may mga bagay dito sa mundong ito na hindi mapapagaling ng doktor. Doctors can cure, but only God can heal. We need faith that is consistent, na hindi lang tayo mananalangin, lalapit, dudulog sa Panginoon when we feel like it. I want to challenge you to pray every single day. Pray without ceasing. Read your Bible every day. Attend church as often as you can. Why? Kasi kailangan natin yung pananampalataya na yun. Pananampalatayang pang-araw-araw. Pananampalatayang hindi susuko. Pananampalatayang hindi mag-give up sa mga pagsubok ng ating buhay. That instead of focusing on the pressures of life, you focus on the power of God in your life. Sabi ng Lord, kapag ginawa mo yan, James 1:12, blessed are those who perseveres under trial. Pinagpala ang lahat ng taong nagtitiis. Lahat ng tao dumadaan sa trials, pero hindi lahat nakakapagtiis. Sabi ng Panginoon, pinagpala ang lahat ng nagpe-persevere under trial, because when He stood the test, kapag napagtagumpayan mo yung examination, pag pumasa ka dun sa examination, when you go through hell at hindi mo give up ang faith mo, when you walk through the fire and you're not burned, walk through the water and not drowned, ang sabi ng Scripture, you will receive the crown of life that God has promised to those who loved Him. May kaakibat na reward mula sa ating Panginoon. In fact, sabi ng 1 Corinthians 15:58, King James Version, stand firm, be immovable. And I didn't use that version last week because sabi ko sa sarili ko, parang synonymous ang stand firm sa immovable. Kaya ang ginamit nating version, NLT, stand firm, let nothing move you. Kasi parang synonymous yung stand firm at immovable. And then, I find out that in the original Greek, there is a difference between standing firm and being immovable. Na kapag nag-stand firm ka, you're faithful. That's given. Pero kapag ikaw ay immovable, you are faithful for a long time. Ibig sabihin, tiniis mo lahat, pero nanatili ka sa iyong pananampalataya. Hindi mo ginibap ang iyong pananampalataya. Hindi mo hinayaan na iyong pananampalataya ang maging
casualty ng mga pagsubok na iyong pinagdadaanan. What a wonderful truth that I want each and every one of you to be reminded of, mga kapatid. Mawawala ang lahat, pero wag mo hayaan na mawala ang presensya ng Panginoon sa iyong buhay. Para masabi natin ang sinasabi ni Apostle Paul sa 2 Timothy chapter 4, I have fought the good fight. I have finished the race. And I've remained faithful. I've kept the faith. I pray in Jesus' name, whatever you're going through, malagpasan mo ito, kapatid, manatili kang nakatayo at manatili kang tapat hanggang wakas. Maglingkod hanggang sa dulo. Hindi mag-give up, hindi magkukwit. Daranas ng pagsubok, iiyak minsan, mapoprostrate minsan, magtatanong minsan, pero hindi ako mag-give up. Kasi alam ko, pagkatapos ng lahat ng ito, mas matindi yung reward na nag-aantay sa akin kaysa sa mga challenges na aking pinagdadaanan sa mga oras na ito. Come on, let's give Him some praise. Palapakan natin ang ating Panginoon. Hello, Global Family. Thank you for watching. If this message have impacted your life, please consider subscribing. Let us know in the comments what God spoke to you today. Where are you streaming from? Or how can we pray for you? We pray in Jesus' name that we will continue to advance God's kingdom through the spreading of His Word through this online platform that we have. If you want to support the ministry of Jesus is Alive community, I want to encourage you to support financially and give. Go to our website, gsmnb.com/give, for you to know all the ways that you can support this ministry. I hope to see you soon. God bless you.